Second years na, Raksada Balita na! Tutukan subong nga Miyerkules. Duha ka estudyante nakuhaan sang mga patalom sa isa ka bulutuan sa Iloilo City proper. Pagpang-vandalize sang isa ka babayi sa Kudal sa Barangay Mandalagan, Bacolod City nakuhaan sang video. Lalaki nga delivery rider gintiro patay sang riding in tandem suspects sa Rojas City. Pagbeating the red light sang isa ka PUJ sa Bacolod City na hulikam driver ginatumod na. 3 ka Ilonggo seafarers nga nakaluwas sa airstrike sa Black Sea ginaproseso na nga makapauli sa Iloilo. Ini ang Raksada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon, Adrian. Mayong hapon man, George, sa nagapauna nga balita. 2 ka estudyante sa Iloilo City nakuhaan sa mga patalom nga resulta sa hugot nga pagpatuman sang seguridad sa bulutuan. Ini kasunod sa pagkadakop sa akto sa 3 ka estudyante nga nagagamit sang ginapatihan marijuana. Si John Sala may nagaratsada nga balita live sa Barangay Halandoni, Wilson City proper. John? Jert, Adrian, magluwas sa mga security personnel, mas strikto na nga ginatsekyar sa mga manunudlo ang mga gamit sang ila mga estudyante agod masiguro nga wala na sang mga kontrabando pa nga makasulod diri sa bulutuan. Isa ka kutsilyo kag isa ka baliso nga nakuha sa 2 ka mga high school students ang A. Bonifacio Integrated School kahapon. Nadiskubre nini pinagi sa pag-scan sang metal detector sa ilang mga bag. Ang duang lunsay nag-edad sang 16 anyos. Ginrason kuno sa mga estudyante nga may naga-tripping sa ila rason nga nagdala sila sa patalo magud madepensahan ang ila kaugalingon. Apang nagapati ang school principal nga impluwensya ini sang ilang mga grupo. May ara nga mga kabataan nga may mga group chat na sila. Then may ara nga may nagasugo sa ila bala nga amoni ang isa mo ka classmate nga si amoni bantayan sa sagwa, which is already outside na. Ang mga nagasugo sa ila is not within the school, hindi namon estudyante. Sang Lunes silang 3 man ka mga estudyante sang eskwelahan ang naaktuhan nga nagayup-yup sang ginapatihan marijuana. Suno kay Alminaza, ilay adto nakuha pinagi sa online transaction. Apang wala pa matumod kung sinong ila ginakuhaan. Bangod sa asod-asod nga mga insidente nga ginakadalahigan sa ilang mga estudyante, mas pagahugton pa sa bulutuan ng ilang seguridad. Ang mga teachers from time to time naga-check nagidya sang mga bags sa mga bata. Ginexpel ng 5 ka mga estudyante bagod nasulod sa 3rd level offense ang ilang ginhimo base sa guidelines ang ensuring a safe and motivating learning environment ang DepEd. Ginaimbestiga na naman sa DepEd Schools Division of Iloilo City ang insidente. Nagpasalig man ng SDO Iloilo City nga kontrolado nilang sitwasyon kag wala sang dapat kabalakan ang mga ginikanan. We have encountered these things considering we already observe the strict security and safety measures sa schools. Jert, bagod hindi matsekyar sa mga school officials ang social media accounts kag cellphone sa mga estudyante, panawagan nila sa mga ginikanan nga i-monitor ang social media activity sa ilang mga kabataan, ilabi na nga reportedly online ang pagbakal sa mga estudyante sa ilang gingamit nga ginaligar marijuana. Jert? Maramugin yung salamat sa update, John Sala. Babayi sa Bacolod City nakuhaan sang video nga nag-vandalize sang tinaga nga Baha Kolod. Yari nagaraksada nga balita. Kasubong nga malabay lang sa kilid sang dalan ang ini nga babayi. Abang nagpundo ini kag nagpalapit sa kudal. May dalagri ini nga spray paint. Ini nga gingamit sa pagsulat sang dalagko nga mga letra nga ang tinaga Baha Kolod. Kuwang pag-vandalize sa dalang lakson sakop sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Tuod yan nga gabaha ang Bacolod. Kabilugan man ang gabaha. Hindi lang ang dire lang nga gabaha nga Bacolod. Bilog nga Bacolod kung magbaha gid ang tanan. Dire kutob. Lapaw pa na di. Tapos gilabot pa sa sulod.
Gisaka sa babaw, kami babaw man kami. Ginatumod na sa LGU ang babae sa video. Kaya na sa aga, Then din pa-review mo namon ang mga CCTV sa city dara nga area. Although we do understand nga ang ining pag-express sa mga pamatanon or yung mga tao. ginpitahan na sa katapos ang City Engineer's Office ang bahin yagin pang vandalize. Hindi sila mangmamutang tani sa mga munablaw. Kaya ito yung delikado man sila. Kaya basi madakpan man sila, ito yung priso sila. Nagapakigangot na sa LGU kag otoridad ang tag-iya sang propiedad yagin vandalize. Kay kahigko wala siraw pag kitaanon gid sa publiko ara na sa nasa law nati gavandalize kamo sang isa ka private institution. Opo, Kiril Castillo, Adrian Priados ang naga. Rat Sada. Mga kapuso, lalaki nga delivery rider patay matapos gintiros ang riding in tandem suspects sa Rojas City. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Dead on the spot ang 22 anyos nga si Elias Chester. Isa ka delivery rider matapos gintiros ang riding in tandem suspects sa barangay Sibagwan, Rojas City, pasado las 4 kapon sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, sa Kaysaya Tricycle, nagdulong ang biktima sang parcel sa isa ka balay sa suludlon nga bahin sang barangay. Pagwa na ini, sang nagluntad ng pagpaniro. Nakita mo ba may CCTV footage ng kagwa na nasundan na ang tricycle ng pagkitikan. Igo sa likod ng nagom sa biktima. Ginpay dalom na sa ballistic examination ng slang na recover. Palaligban pa sa kapulisan ang motibo sa krimen. Bangod wala man sa nadula sa kwarta kag kagamitan sang biktima. Dugang pa, wala man kuno ini sang kontra. Base sa pahayag sang iya pamilya kag mga upod ya delivery riders sa kapulisan. Wala man ginadula ang mistaken identity. Bangod nagrelyebo lang ini nga rider sa mga lugar. Kung hindi na nagtausubog, hindi pa ma-open ang iyang cellphone pati may nisikris pa na dito. Nakapuli sa ato kung ano kita ang primary motive sa incident. Gina-review na sang kapulisan ang CCTV footage sa lugar sa pagtumod sang wala pa makilalaan nga mga nagpatay sa biktima. Sa tiyon niya matumon, magapangatubang ang mga ini sang reklamo nga murder. Upot Caramel Porquia, Kim Salinas ang naga. Rat Sana. Pag-beating the red lights ang PUJ driver sa Bacolod City nakuha sang video. Driver kinapakita na sa LTO NIR. Sa Eileen Pedreso, may nagaratsada nga balita. Makita sa video ang pula nga jeep nga nagabiyahe Alihis Central Market nga ginausoy ang dalan sa barangay Alihis, Bacolod City. Sang malapit na sa intersection, makita nga nagdiretso ang jeep apisan nga nagsignal na ang traffic lights sang pula o kung stop. Ang video, ang yara na sa igtulupangod sa LTO NIR. Ginapangita na ang driver kag ginatumod ang tag-iya sang jeep. I've already instructed ang aton nga IIU to issue a show cause order. Makita man dito ang iya plate number. So very clear ang evidence nga nag-eating the red light siya. Delikado man suno sa LTO NIR sa tion nga mag-beat sang red light ang mga motorista nga posible tunaan sa aksidente. Is reckless driving, no? So kung silingon, ginabutang mo sa delikado sa alang-alang ang other motorist or pedestrian. Very risky. Ipatawag sa mga opisyal sa Barangay Alihis Round Trip Operator Association ang upod nila nga driver. Sa mga kapwa ko man drivers, ilabi na gid sa amon membro. Presisumbahin kita ka safety first sa mga passenger, sa mga commuters. Reckless driving ang bayulasyon ng driver kag magapangatubang sa mga penalidad sa LTO. Upod kay Harold Ekang, Eileen Pedreso ang naga. Ratsada! Gintalakay na sa Senado ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA para kuhaon ng system loss charge kag ang VAT nga ginadugang sa balayran sa kuryente. Apang pahayag sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association nga may 121 ka electric cooperatives nga miyembro sa bugos nga pungsod, masarangan lang nila nga kuhaon ng system loss kung may subsidy na gikan sa gobyerno. Madugay na nga panawagan sa Power for
People Coalition nga kuhaon ng system loss. Pero ang matuod gid kuno nga makapabulig amo ang pagbuhin sa generation charge nga 65% sang electricity bill. Sunod sa Power for People Coalition, kung maggamit sa renewable energy ang mga generation company kabaylo sang coal kag liquefied natural gas, dako ang mabuhin sa presyo. Nagmahal ang gina-import nga coal kag LNG sang nagyera sa Iran. Mga puso dalago nga pa-premyo naghulat sa aton Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sang entries subtob sa August 7, 2026. Magpadala sang entries para may chance nga magdaog ang mga manugbaka kag sari-sari store owners. Ang pinakaginabantayan nga nationwide promo sang GMA Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos. Nga pa premyo kag for the first time, may 2 winners nga magapauli sa grand prize of 2 million pesos tax-free. Magluwas sa grand prize winners, madamo man ang magadaog sa cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners of 50,000, 100 winners of 5,000, kag 280 winners sa 1,000 pesos each. Maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts o scam texts. Tutok lang si GMA o kung magbisita sa official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos kag micrositepromos.gmanetwork.com/GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Bantayan. 3 ka Ilonggo seafarers nga nakaluwas sa airstrike sa Black Sea ginaproseso na nga makapauli sa Iloilo. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, nagpakikhilawas ng babae kag lalaki sa esplanade sa Lapuz, Magnolia, sunod sa kapulisan. Mga nagpalaptas ng video mahimo magapangatubang sang reklamo. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. 17 anyos kag isa ka college student sa Iloilo City. Ang babae nga nakuhaan sa video nga nagapakighilawas sa isa ka lalaki sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso, Lapuz, Iloilo City. 18 anyos naman ang lalaki nga isa ka out-of-school youth. Magnobya ang duwa. Sunod sa Iloilo City Police Station 8, na istorya na nila ang babae upod sa ginikanan kag sa administrasyon sa kolehiyo. Sa school, may ara naman sila sang ginasunod nga rules no regarding sa mga case. Yung boy, wala pa siya namon sir na istoryano ang pamilya pa lang. Dako gid ang paginulso nila. Sunod kay Troncoso, naapektuhan ang mental state sa Magnobya. Desidido ang mga ini nga magpasaka sa reklamo. Batok sa uploader kag sa mga nagpalapta sa video. Base sa layi, posible magpangatubang ang mga responsable sa reklamo sa idalam sang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Cybercrime Prevention Act of 2012, kag Child Abuse Law. Kung di sila gusto ma-filean kaso, i-delete na lang nila. Kay subong kami with the help sang Rako, ginatrack na subong namon kung sino to yung nag-post. Gin-turnover na sa Iloilo CSWDO ang menor de edad nga babae. Sa piyak sini, hindi man makaluwas sa salabto ng Manobya. Magapangatubang ang mga ini sang reklamo nga grave scandal nga ipasaka sa kapulisan. Bangod sang pagbinastos sa pampubliko nga lugar. Masugto naman sa barangay ang pagbantay sa lugar. Nag-meeting kami di kagapon, emergency meeting namon. Ang hambal ko sa akon nga council nga kung adlaw pagadtoan kita namon sa among tanon. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada. Kapuso, malaba nga pila. Duga gastos kakulang sa mga equipment. Pila lang sa mga ginaantos ng dialysis patients sa Bacolod City kag Negros Occidental. Sa Ilipid Dreso may nagaratsada nga balita. Sa datos ng World Health Organization, 674 million ang may chronic kidney disease worldwide. Pinakamalala nga say sini amo ang kidney failure nga nagakinahanglan sang dialysis agud masupunan ang kabuhi sang pasyente. Sa edad nga 48 anyos, yara na sa stage 5 ang chronic kidney disease ni Joy. Alas 5 pa lang sang aga,
Nagpila na ini para makakuha sang slot sa e-treatment session sa Sininga Dialysis Center sa Bacolod City. Ti first come, first serve man di ma'am, kay ti kung adlaw kan man, ti ulihi ka gabi ka na kung kisaga puli, kung sino may available nga may absent, ti isalta kanila. Bangod tuman kalaba ang pila. Halos ginaantos sa mga pasyente ang kakapoy kagutom para hindi makahalin sa kabalaka nga malakangan. Si Celia, nag-arkila sang salakyan halin sa Bacolod City para makatimprano kag makakuha sang slot. Taga-sisyon nga daan sa Kalibo. Hindi ko na makuha. Bahala na ako mapatay ko. May edad naman ko. Ikaw hindi gusto. Oo, gusto nila yan nga mabuhi po ko. Libre ang dialysis session ng Celia Caljoy sa idalom sang kidney disease package ng PhilHealth. Mas damo ang pasyente nga may access na sa dialysis procedure. No, sa susubong, damo kita patients nga may end-stage renal disease nga kikinanghanon sa dialysis. Before, iban nga mga pasyente wala gid access. Libre, apang tuman kabudlay, ang magyan sa mga pasyente antis malabutan ang ilang numero. May iban nga pasyente nga pila ka beses pa magbiyahe, ilabi na kung hindi makakuha sang slot. Sobra gidyan magyan, mabantay pa kami sa lakyan ng wheelchair. Sa budlay, ikiti siyempre aga pa kagubuktok, balik-balik para lang nga makakuha kami sa slot man. Kada sa isa ka semana ka tatlo. Ang iban nga pasyente, kinahanglan gihapon nga magasto para sa dugang nga bulong. Ilabi na ang nakitaan sa mga komplikasyon. Ang wala yan ang gina-cover, ang mga extra or ang mga kung may mga complications during dialysis. No, kung example, naghapo ang pasyente, hindi siya dala sa libre nga PhilHealth. Makapoy, mainit, kag magasto. Initanan ginaantos sa dialysis patients nga nagalaom nga maglawig pa ang ila kabuhi para sa ila pamilya nga nagadepende sa ila. Upod ka Herald Eka, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada! Sa iban pang balita, 3 ka Ilonggo seafarer nga nakaluwa sa airstrike sa Black Sea, ginaproseso na ang pagpauli. Si Zen Kilantang sa may nagaratsada nga balita. Ginkumpirmar sang Public Employment Service Office Iloilo nga nakahalin na ang 11 ka reliever kagabi halin sa Pilipinas padulong sa Romania. Sila ang magabulos sa 11 ka Filipino crew nga magapauli matapos maigo sa airstrike sa Black Sea nga sakop sang Ukraine. Ang ila ginasakyan nga barko sang July 18. Pinaagi sini mapadasig ng pagproseso sang repatriation sang Ilonggo seafarers nga halin sa banwa sang Dingle, Miag-ao kag Iloilo City. Personal nga nangayo sang bulig ang mga himata sang 3 ka seafarers sa Iloilo Provincial Government bangod nagakahangawa ang mga ini sa ila safety. First request was to expedite the repatriation in which amo na ini subong ang development naton ma'am. And secondly, kung mag-abot na gid sila diri sa Iloilo, maybe we can fetch them sa airport, matabo kita mismo sa ila kag in a way maka-initial validate kita sa ila. Magahatag sang financial assistance kag psychosocial support ang probinsya sa distressed OFWs. Handa man ang Iloilo City Government sa pagbulig sa isa sa 3 ka mga seafarer nga residente sa Ortiz City proper. Mag-standby lang kami sa amon opisina kung mag-reach out na si DMW kag si OWA, pero constant communication kami. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga. Ratsada! Masobra 5 million pesos nga balor suspected shabu na recover sa mag-asawa sa drug bypass operation ginkasa sa Barangay 35, Bacolod City. Ginkilala mga nadakpan nga sanday alias Guard, 43 anyos kag alias Ana May, 31 anyos. Lunsay residente sang Barangay Singkang Airport. Isa ka tricycle driver sa alias Guard. Magapangatubang mag-asawa sang reklamo sa paglapas sang RA number 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpaandam ang DILG Iloilo City sa tanan nga barangay officials nga likawan ang pagpakigbahin sa mga ilegal nga buluhaton, ilabi na sa illegal drug trade. Ini matapos madakpan sa drug bypass operation si Barangay Kagawad Jo Marivilla sa Ortiz City proper. Ginpatawag na sa DILG Iloilo City ang punong barangay sa Ortiz kag ginapangayuan sa paathag kaangot sa insidente. Apang sabat kuno sang kapitan, wala sila nakulang sa pagpahanumdum sa kay Kagawad Villa nga
untatan na ang illegal nga buluhaton. Nakalapot man kay Lim ang impormasyon nga mayara sang 5 pa ka barangay officials nga ginamonitor ang kapulisan nga posible nagapakigbahin sa illegal drug trade. Warning lang naman is, basta lang sa gobyerno ka, hindi ka din mag-intra sa illegal, kapinta sa droga. Kaya hindi mayo ng abutan mo. Kakapinta, gin-elect ka, na serbisyo ka, tapos ikagobra illegal. Sa skulang, ini ang paathag sang duwa ka estudyante sang Gimbal National High School nga nag-ako nga upod sila sa mga nagpang-vandal sa dingding, pertahan kag salog sa 3rd floor sang Senior High School building sang Bulutuan. Base sa impormasyon na gikan sa DepEd SDO Iloilo, may isa pa ka estudyante nga gintudlo ang duha apang nagpanginwala ini sang ginpakigangutan sang school officials. Ginklaro man sang SDO Iloilo nga wala sang ginhimo nga ritual ang mga estudyante nga kaangon sa mga markings nga nakita sa salog. Ginpaidalom na sa alternative delivery modality ang mga imbolbado nga estudyante samtang nagapadayon ng investigasyon. Ginapadalman man sang SDO Iloilo ang pahayag nga may kaangtanan sa pagturasok sang isa ka manunudlo sa abyansang 3 ang ila ginhimo. Since gusto man natin ma-secure ang safety, no, kag security sang safety sa mga kabataan, so for now nag-adapt kita sang alternative delivery modality. May mga corresponding interventions nga in-identify, in-hatag ng aton eskwelahan through our Child Protection Committee. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Sa ika-napulong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gintalakay ang Article 1 sang Articles of Impeachment ukon ang misuse kag misappropriation sang confidential funds. Ginpresentar sa prosekusyon ng duha ka anay department managers sang Land Bank nga sanday Violeta Constantino sang Shaw Boulevard Branch kag Ninita Capusano sang DepEd Branch. Si Constantino ang nagpatigayon sang ukon encashment kag pagpagwa sang pondo kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer sang Vice President nga nagasakop sa withdrawal sang 4 ka cheque nga nagabalor sang 125 million pesos ang kada isa humalin 2022 tubtob 2023. Kay Campusano naman gin-withdraw ang pondo nga nagabalor tanan sang 112.5 million pesos. Ini ang natunga sa 3 ka cheque nga may tag 37.5 million pesos nga balor. Gintawag naman ni Campusano nga unusual ang mga transaksyon tungod ang kinaandan ang nagadangat lang sa 10 million pesos. Papuso duha naman ka low pressure area ginamonitor sa pag-asa sa sulod kagwa sang Paracud Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA uli nakita sa vicinity sang Baal, Kamsur. Maruwang siya sa sininga mangin bagyo pero nagapaulan sa bungsod. Ay kaduha nga LPA ang yara sa Guasang Par. Uli hinakita, masobra 1,000 ka kilometro ang kalayoon sa nasidlangan nga bahin sang Visayas. Manubuman ang chance sa sining nga mangin bagyo kag wala sang epekto sa Pilipinas. Padayon nga nag-eksister ang easterlies nga posible man magadala sang thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather, mataas ang chance sa ulan sa Western Visayas kag Negros Island region. May mabasog man nga pagbubo nga pwede magpabaha. Di gani landslide. Mga kapuso, pwede na nga i-rewatch ang groundbreaking historical Kapuso series nga Maria Clara at Ibarra. May rerun ini sa GMA Afternoon Prime umpisa sa Lunes. Liwat na updan si Binibining Clay, played by Barbie Forteza sa iyang magical journey sa nagpadulong sa kalibutan sang Nole Mitanghere. Kaupod niya man si award-winning serya sanday Julian San Jose, David Licauco, Dennis Trillo, kag iban pa. Lunes, tubto Biyernes ang Maria Clara at Ibarra, 4:30 p.m. Masobra 11,000 ka mangunguma nga naapektuhan sa RSSI makabaton sa ayuda halin sa DSWD. Yaring nagarat sa balita.
Sa ulihi nga datos sang Department of Agriculture, naglabot na sa masobra 70,000 hektarya sang talamnan sang tubo ang apektado sang RSSI sa Negros Island Region. Nagdeklarar na sang state of calamity ang Negros Occidental Provincial Government. Nakapatigayon sang spraying sa maapektado nga talamnan. Bilang duga nga bulit sa sugar farmers, nagpanagtag sang tag 10,325 pesos ang DSWD kay sa aga. Una nga nahatagan ang masobra 600 ka mga mangunguma. Ang initial na listahan na naibigay sa amin is 11,000 farmers. Pero initial yon, alam natin lalaki pa yung numero kasi may mga hindi pa na-validate na farmlands. Apang, kulang pa, suno sa mga mangunguma ang ayuda. Padalaan kami kabulong. Hindi ginanon yung bulong. Tini-spray, wala man gyapon. Kulang na kaayo, akong mag-ismi lang. Total damage gid dyan hamon kay guro tungod sa variety namon matanong ko ya ka scrap bala da. O mga kamuti. Bangod masobra 1,000 apektado sang peses sa Talisay City. Lano sa LGU nga magdugang sa mga benepisyaryo sa listahan. Please come to the Agriculture's office no sa City Hall and notify us kay gina-confirm tagid ini tanan. Kay may mga left out kita no nga wala pa madala sa listahan sa sininga batch. So malista kami liwat. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos ang naga. Ratsada! Mabusayari na madapat bantayan sa The Master Cutter. Handa na si Tonet ni isugid kay Audrey ang kamatuoran. Pero mamalabag si Red. Makaluwas pa kayhan si Tonet. Bantayan ina ang maeksena karon sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Samtang, ano bala ang strategy ni Galo bilang leader sa misyon sa Task Force Firewall? Si Iza kag Leila, liwat nga magasagtanay. Mapunggan bala ang ilaaway? Bantayan ang dugang pang maeksena 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang aming official YouTube channel, GMA Regional TV. Kikiclick ang subscribe button para sa mga pinakamainit nga balita halin sa mga rehiyon. Maraming salamat mga kapuso, pati man sa aton mga kapuso abroad. Ako si Eden Prietos. Ako naman si Jerthro Charlatan. Kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa to, tubtub subong, matutuod nga serbisyo kita. Tubtub was, ululupod gyapon kita tanan sa pag Ratsada!